Nagbabala ang World Bank na maaring madagdagan ng humigit kumulang 2 milyong Pilipino ang mahuhulog sa kahirapan dahil sa epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Inilatag naman ng Malacanang ang mga hakbang laban sa kahirapan kasunod ng pagsusuri ng World Bank. Narito ang balita ni Crezeline Catarong. Malabong maabot ng Pilipinas ang target nitong maibaba sa single-digit level ang poverty rate pagsapit ng 2028 ayon sa pinakahuling pagtataya ng World Bank. Ayon kay World Bank Senior Economist Liliana Sosa, hindi pa nakikita sa kasalukuyang projections na maaabot ng bansa ang single-digit poverty rate sa pagtatapos ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabala rin ang World Bank na nananatiling vulnerable ang milyon-milyong Pilipino sa mga economic shock tulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, kalamidad at iba pang hindi inaasahang krisis. May pahayag naman si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro patungkol sa pagsusuri ng World Bank hinggil sa kahinaan ng ilang sektor ng populasyon ng bansa. Batay sa pahayag ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na binasa ni Castro sa Palace Briefing, nagsasagawa ang administrasyon ng iba't ibang hakbang upang labanan ang kahirapan at maprotektahan ang mga Pilipinong nanganganib na muling malugmok dito. Ayon pa raw kay Balisacan, sa nakalipas na 15 taon ay kabilang ang Pilipinas sa mga pinakamabilis na lumalagong middle-income economies sa mundo. Nagtala ito ng karaniwang paglago na 3.5% kada taon na nakatuon sa kapakinabangan ng mga mahihirap. Poverty fell to 15.5% in 2023 or 17.5 million people. Inequality below a Gini coefficient at 40, the high inequality threshold for the first time in 4 decades, and the country is poised to cross the upper middle income country threshold in the near future. Saad ng opisyal, nakabatay sa mga nasabing tagumpay ang na-update na Philippine Development Plan 2023 to 2028. Gayunman, kinikilala ng pamahalaan na marami pa ring pamilyang Pilipino ang nanganganib na muling malugmok sa kahirapan dahil sa kawalan ng trabaho, mga suliraning pangkalusugan at epekto ng pagbabago ng klima. Dagdag niya, nakatuon ang pamahalaan sa pagpapalago ng ekonomiya kasabay ng paglikha ng mga dekalidad na trabaho. Kabilang din sa mga prioridad nito ang pagpapahusay ng kasanayan ng mga manggagawa, pagpapataas ng produktibidad, pagtugon sa mga kakulangan sa social protection system at pagpapalakas ng kapasidad ng pambansa at lokal na pamahalaan. Layunin ng mga hakbang na ito na makapaghatid ng mas accessible at matatag na serbisyong pampubliko. Nauna na ring nagbabala ang World Bank na maaring madagdagan ng humigit kumulang 2 milyong Pilipino ang mahuhulog sa kahirapan dahil sa epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa institusyon, inaasahang pinakamalaking tama ang mararanasan ng mga mahihirap at mahihinang sektor ng lipunan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Crezeline Catarong, SMNI News. Sa gitna naman po na nagpapatuloy na sigalot sa Senado, pagkakaisa at agarang pagtulong sa mga biktima po ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang palawagan ngayon ng mga senador at pansamantalang isantabi muna ang usaping politika. Naritong balita ni Angel Pastor. Sa halip na politika, pagtulong muna sa mga nasalanta ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao ang nais pagtuunan ngayon ng pansin ng mga senador. Nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga opisyal ng pamahalaan na isantabi muna ang kanilang pagkakaiba sa politika at ituon ang pansin sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Cayetano, dapat unahin ang rescue, relief at rehabilitation efforts upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhang komunidad. Sinabi rin niya na nakikipag-ugnayan na ang new minority senators sa mga lokal na opisyal at iba pang ahensya upang makatulong sa mga lugar na sinalanta ng lindol. I don't think all of us fully know the extent. So far, nakikita lang natin yung mga videos, no? So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon led by the subcommittee by Senator Marcoleta is. Muli rin isinusulong ni Cayetano ang pagpasa ng Emergency Response Department o ERD Act, layo ng panukala na magtatag ng isang sentralisado at mas mabilis na ahensya na tututok sa disaster preparedness, emergency response at rehabilitation. Sinabi rin ni Cayetano na handa ang new minority senators na dumalo sa anumang special session na ipatatawag ng Malacanang para sa mga hakbang na makatutulong sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong lugar. Any special session that will redound to the good of the Filipino people is welcome. Mindanao is now
Diba? They need the attention now. So if there's needed legislation, good. We will meet right away. If not, then tulong-tulong tayo. Nanawagan naman si Senator Ping Lacson na pansamantalang ihinto muna ang politika at ituon ng pansin sa kalagayan ng mga biktima ng lindol. Nagpaabot naman ng panalangin si Senator Amy Marcos para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Hiling ng senadora, panalangin ng senadora ang kaligtasan ng mga pamilya at lakas para sa mga rescuer, volunteer at iba pang tumutulong sa mga nasalanta. Samantala, nagpaplano na umano ang new majority senators na bumisita sa Mindanao ngayong linggo upang personal na mag-abot ng tulong at suriin ang sitwasyon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, may sapat na pondo ang pamahalaan para sa rehabilitasyon at reconstruction efforts. Anya, may nakalaang 20 bilyong piso mula sa NDRRMC Fund para sa pagpapatayo at pagsasaayos sa mga nasirang pampublikong pasilidad. Sa isa namang joint statement, inihayag ng new majority senators na nakahanda silang i-donate ang kanilang isang buwang sahod bilang ambag sa relief at recovery efforts. Samantala, nanawagan naman si Senator Bam Aquino na pabilisin ang paglalabas ng pondo para sa pagkukumpuni ng mga silid-aralang napinsala ng lindol sa Mindanao. Kasabay nito, sinabi ni Aquino na isa sa kanyang mga prioridad bilang chairman ng Committee on Basic and Education ang imbestigahan ang mabagal na pagpapatupad ng 67 billion pesos na pondo para sa pagtatayo ng 25,000 bagong silid-aralan. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News. Samantala, seryosong banta umano sa seguridad ng Senado ang ibinahaging impormasyon ni NBI Director Melvin Matibag sa Gatchalian Block. Kinestyon naman ng Cayetano Block ang timing nito kung saan nagpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Narito ang balita. Ang motibo ng NBI kung bakit ilang senador lang nakakaalam patungkol sa umano'y banta ng seguridad dito sa Senado. Nakatanggap ng impormasyon ang Gatchalian Block na may banta umano sa seguridad ng Senado. Ito ang sinabi kay Senate Pro Tempore Win Gatchalian ni NBI Director Melvin Matibag bago ang suspensyon ng consultative meeting ng Blue Ribbon Committee nitong Lunes. Dahil dito nakipagpulong si Gatchalian sa Senate Executive Committee kabilang ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Ito'y upang magpatupad ng kinakailangang hakbang sa seguridad ng institusyon. Maaring mauwi umano sa lockdown kung mapatutunayang may banta sa seguridad sa Senado. Iginit ni Senator Tito Soto III na malinaw at may agarang bantang impormasyong iniulat sa kanila. Nararapat anya na pagtuunan ito ng seryosong konsiderasyon at agarang aksyon. Sinabi naman ni Senator Ping Lacson na hindi lamang seguridad ng Senado ang saklaw ng impormasyong ibinahagi ni Matibag. Sinabi pa ng senador na umabot umano hanggang battalion at regional level ang pagkadismaya ng ilang nasa armed services sa mga isyu sa Senado. Samantala, kwenesyon naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang impormasyon ng NBI sa ilang senador sa Gatchalian Block. Ani Cayetano, kung may tunay na banta, dapat itong ipaalam sa lahat ng senador at kawani ng Senado at hindi lamang sa piling miyembro ng institusyon. Nakapagtataka rin anya kung bakit NBI ang pinagmulan ng impormasyon at kung nabeberipika ba ito ng iba pang ahensyang may mandato sa intelligence, gaya na lamang ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at National Intelligence Coordinating Agency. Iginit pa ni Cayetano na kapag ang impormasyon tungkol sa seguridad ay binabahagi lamang sa isang grupo, nagiging usaping politikal sa halip na usaping pang-seguridad. Binanggit din niya ang timing ng paglabas ng ulat kasabay na nagpapatuloy na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa Manoy Flood Control Scandal. Sa huli, nanawagan si Cayetano ng transparency at verifikasyon sa namang ulat ng banta. Hindi rin anya dapat mapahinto ang trabaho ng Senado dahil sa mga hindi pa napatutunayang impormasyon. Nagpatupad naman ng work-from-home arrangement si Senator Gatchalian mula June 10 hanggang June 11 matapos kang makatanggap ng impormasyon mula sa NBI na may security threat ang Senado. Magsasagawa rin ng security assessment ang OSAA. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Iginit po ni Ombudsman Boying Rimulya na kailangan magsumite ng sariling salaysay ang 18 dating sundalo kung nais nilang mag-tell-all sa flood control scandal. Narito ang balita ni Margot Gonzalez.
Sa kumpirmasyon ni Assistant Ombudsman Nico Clavano, nakatakda ng humarap sa tanggapan ang tinaguriang Brave 18 ngayong buwan para sa investigasyon kaugnay ng kanilang isiniwalat na umano'y maleta delivery scheme. Nakaschedule ang kanilang pagharap sa Ombudsman sa June 11, 15 at June 16. Bago ito, tuloy-tuloy rin ang sinasagawang panayam ng tanggapan sa mga miyembro ng Brave 18. Ayon kay Atty. Levito Baligod, Legal Counsel ng Brave 18, handa ang mga dating sundalo na mag-tell all sa Office of the Ombudsman. Ibibigay din nila ang lahat ng video at larawan na magsisilbing ebidensya kaugnay ng kanilang aligasyon sa umano'y maleta delivery. Ayon kay Clavano, ang magiging resulta ng investigasyon ay ibabatay sa mga ebidensya. Pero sa isang mensahe, muling iginiit ni Ombudsman Boying Rimulya na kailang makapagsumite ng sariling salaysay ang mga dating sundalo. Ito ay kung nais nilang ganap na isiwalat ang lahat ng kanilang nalalaman sa umano'y anomalya. Wala namang tugon dito ang kampo ni Atty. Baligod. Matatandaan na joint affidavit ang isinumite ng mga dating sundalo noong Pebrero kung saan idinawit nila si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno sa umano'y maleta delivery scam. Samantala, wala namang magagawa ang kampo ni dating Senador Bong Revilla Jr. matapos muling humirit ng extension ang Sandigan Bayan 3rd Division sa pagpapalabas ng desisyon sa petition for bail. Matatandaan na noong May 6 ay unang inasaang ilalabas ang desisyon ng korte. Ngunit humiling ito ng 30 araw na extension. Muling humirit ang panibagong extension kamakailan. Ipinag-utos naman ng korte sa testigong si DPWH Information Management Service Director Ralph Kawaling na isumite ang audit log ng Project and Contract Management Application na ginagamit bilang monitoring system ng ahensya sa mga proyekto. Ito'y matapos niyang sabihin na may audit log ang naturang aplikasyon na maaring magpakita kung sino ang gumagawa ng pagbabago sa project data. Wala namang sinagawang cross-examination ng depensa sa testigo at nagkaroon lamang ng stipulation kasamang prosecution kung saan napagkasundoan ng magkabilang panig na walang personal knowledge ang witness sa mga akusasyon laban sa mga akusado. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.